So eto, meron pa bang ihigpit ang sinturon ng ating mga kababayan, kabahaging RJ? Napakaganda ng iyong katanungan, kabahaging Met, ano? Alam niyo po, kahit wala hong gera sa Gulpo, diyan sa pagsalakay ng Israel at ng Estados Unidos sa bansang Iran, ay matagal na po na dumadanas ng kahirapan ang maraming mga Pilipino, partikular doon sa kanilang mga bayarin sa bahay. Ano, ito yung kuryente, kanina binanggit mo yung Prime Water, Maynilad, Manila Water, etc. No? Ito yung mga utilities na talagang kinakailangan magtabi ang isang manggagawa ng porsyento pambayad dito sa mga pang-araw-araw na kinakailangan. No? Bukod pa dyan, yung mga basic commodities, no? Yung pagbabudget, kanina binanggit mo yung lagi mong pamamalengke sa Paho Caloocan, ano? Kabisado mo yung mga presyo at syempre nagko-commute ka din, ano? So mas matindi ngayon dahil dumating yung tinatawag na pagsalakay ng Israel at Estados Unidos sa bansang Iran. At ang ganti ng bansang Iran ay isinara niya itong Strait of Hormuz na kung saan malaking porsyento ng supply ng langis ay dinadala dito sa Asia. No? So ano ang dapat gawin ng ating gobyerno? Ang mungkahi po ng United Filipino Consumers and Commuters, bukod po doon sa sinasabing wala mo nang magtataas ng pamasahe, kinakailangan magkaroon ng price cap doon sa sinasabi ng DTI at ng gobyerno sa presyo ng palay o ng bigas na importasyon. No? Bukod yan sa mga ganyang solusyon, kinakailangan po meron tayong pangmatagalang solusyon. Number one, ang panukala po ng UFCC ay ipatupad po ang ating saligang batas na nakalagay po sa Article 12 ng ating National Economy and Patrimony, particular po yung Section 17 at Section 18 ng saligang batas. Ano po nakalagay sa Article 12, Section 17 at 18? Pansamantala, sa panahon ng pambansang kagipitan o sa panahon ng emergency, maaari na i-take over ng ating gobyerno, ng ating estado, ang lahat ng mga public utilities, kagaya ng kuryente, tubig. Kagaya ng tubig. Kaya kagaya ng toll roads. Kagaya ng telecommunication. Itong mga basic utilities na kailangan para ang bansa ay masalba at lumago, ay ihawakan ng estado para makontrol niya yung presyo. So hindi gagalaw ang presyo ng Meralco. Hindi gagalaw ang presyo ng Maynilad, Manila Water, Prime Water, ng Tiplex, ng Esitex, ng NLEX, no, etc. At ang presyo po, kapag ito'y nakontrol, kaya nitong ibaba ng 50%. Ang presyo. Kung ikaw ay nagbabayad, halimbawa ng 10,000 pesos para sa iyong electric bill, pwede maging 5,000 pesos lang yan. Malaking kabawasan. Pesos, yan ay pwede mong gamitin pamalengke. Pwede mong gamitin pambili ng gamot. Sa iba pa pangailangan. Sa panahon lamang ito ng pambansang kagipitan. So dapat ang gobyerno ngayon, ang ating mahal na Pangulong Marcos, ngayon ay iniisip na niya itong saligang batas dahil dyan naman nanumpa ang ating presidente sa saligang batas na yan, ipatutupad lang niya yung nakalagay sa section sa Article 12, Section 17 at 18.